Mga kapatid ng Jesucristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Richard. Mga kapatid, ayon sa ating mga pagninilay nitong nakaraang araw, nitong Oktaba ng Pasko, pinagdiinan natin ang pansin ang kung anong idinudulot sa atin bilang mananampalataya ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kagaya ng ating mahal na ina, siguro nang malaman niyang o nang marinig niyang si Jesus ay muling nabuhay, andun na ang kagalakan, andun na ang kapayapaan at katiwasayan ng kanyang kalooban at ng kanyang isip. Dahil nabigyan na ng katuturan ang kung anong pangakong ibinigay ng Diyos Ama para sa bayan ng Israel at ng buong sangkatauhan. Ito ang idinudulot sa atin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Ang kapayapaan at ang kagalakan ng ating kalooban. Kaya nga po tayo tinawag na Easter people dahil sa araw-araw ating pamumuhay, dala-dala ng ating puso ang kapayapaan at ang kagalakan ito. Totoo, mayroon tayong minsan nadaramang takot, pagkabahala. Ito'y sa kadahilanan na naramdaman ng bawat isa sa atin ang kahinaan bilang isang taong nilikha ng Diyos sa kanyang kabutihan, ngunit nahulog sa kasalanan. Kahit ganun pa man, alam natin na ang pangakong pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pinakamamahal na anak na ating Panginoon Jesucristo ay naging makatotohanan para sa ating nananampalataya at nagkaroon ng pag-asa na marating ang buhay na walang hanggan. Ang mga apostol, disipulo ng ating Panginoon Jesucristo ay nagkaroon ng pagdududa at pag-alinlangan sa mga isinalaysay ng mga nakakita kay Kristong muling nabuhay. Ito minsan ang ating karanasan bilang tao. Marami tayong pag-aalinlangan sa ating pananampalataya. Marami tayong pagdududa dahil sa hirap, dahil sa pagtitiis, sa kalungkutan, at dahil sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ngunit, iniwan ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang banal na katawan, ang banal na sambayanan, na siyang tumatangkilik at kumakalinga sa atin. Upang sa mga panahon na kung saan andoon yung pagdudud at pag-alinlangan, patuloy ang simbahan sa pagpapahayag ng mabuting balita upang ang kapayapaan at ang kagalakan ay hindi mawawala sa ating kalooban. Mga kapatid, hindi naman siguro walang dahilan kung bakit ibinigay niya sa atin ang kanyang mahal na ina. Doon sa krus, kay Juan, na siyang representante ng banal na sambahayanan ng Panginoon. Ito'y sa kadahilanan na makikita natin at maramdaman ang patuloy na pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo para sa ating lahat, na naiukit sa ating kalooban, na sa pamamagitan ng kanyang ina, patuloy tayo na manalig at magtiwala
kay Jesucristong salita ng Diyos na nagkatawang tao upang maging totoo ang pangakong pagliligtas ng Diyos Ama para sa buong sangkatauhan. Upang marating natin ang kaharian sa kalangitan o ang paraisong kinalaga sa atin. Siguro naman, andoon pa sa ating kalooban ang mga pumilya na ating narinig mula noong Huwebes Santo hanggang noong Sabado Santo. Ipinapahayag natin ang misteryo Pascual ng ating Panginoon dahil ito ang ugat ng ating pananampalataya. Ito ang bumubuhay sa ating pananalig sa araw-araw nating pamumuhay. Kasama si Maria na ating mahal na ina, patuloy nating tinatahak ang landas sa buhay upang marating natin ang buhay na walang hanggan, na puno ng pananampalataya at pag-asa. May takot man, may pagkabahala, ngunit andoon ang lakas ng loob na harapin ang lahat ng mga humahadlang sa ating paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Huwag tayong magdududa, huwag tayong matatakot, huwag tayong magkaroon ng pagkabahala dahil alam natin na ang ating mahal na ina, si Mariang ina ni Jesucristong ating Panginoon, ay patuloy na gumagabay, tumatangkilik at kumakalinga sa bawat isa sa atin. Huwag nating kalimutan na walang ibang ninanais ang ating mahal na ina kundi dalhin niya tayo sa puso ng kanyang pinakamamahal na anak upang maramdaman natin na tayo din ay minamahal at iniingatan. Sana hindi maglaho ang ating pagmamahal at debosyon sa ating mahal na ina dahil walang ibang daan upang makarating tayo malapit sa puso ni Jesus na ating Panginoon, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal ng ating mahal na ina. Amen.